Sa umagang ito ay ating pong pag-uusapan. Buksan niyo pa inyong mga Bible sa Acts or sa Tagalog ay Gawa. Acts chapter 2 verse 42. Na alam natin na ang church, yan, tingnan mo yung katabi mo, siya ay church. Yan. Sabi ang church ay hindi building, pero ngayong umagang ito, pag-uusapan, ituturo ng Diyos sa atin, ano ba talaga ang purpose niya sa church? The purpose of the church. According sa Acts chapter 2 verse 42, nasulat po dito that they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Kung sa Tagalog ay sa verse 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipila-piraso ng tinapay at sa panalangin. Ayun. Napakalinaw kung ano yung purpose ng church. Na ito yung mga activities sa loob dapat ng tinatawag ng church. Kasi ang kagisna natin ay ang tinatawag na simbahan. Akala natin ang simbahan isang malaking building. Sino pang nag-iisip ng gano'n sa inyo na ang simbahan ay malaking building? Ay kung malaking building, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Amen. So sa unang-una daw dito, ngayon mabilis po ang ating magiging sermon. Gusto niyo bang mabilis? Tara na. Sa una dito, ang purpose daw ng church, para po sa ating pag-unawa at maintindihan natin, dahil talagang yun ay plano ng Panginoong Hesus, sabi niya, I will build my church from this rock. So dito, sinabi dito ng Panginoong Hesus, at according sa teachings ng mga apostles, ang ginawa ng mga unang mananampalataya, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yun ang unang-una. Ang unang-una ay dapat the church is to teach biblical doctrine so we can be grounded in our faith. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. Dapat sa loob daw ng church ay dapat alam natin ang mga tinuro ng mga apostol na nagmula mismo sa Panginoong Hesus. Pag sinabi kong apostles, ito po yung mismong nakasama ng Panginoong Hesus nung siya naparito sa mundo. Ilan yung apostles ng Panginoon? 12. -1 plus 1. Alam niyo po sino yung nalagas? Si Judas na Todas. Pinalitan siya ng isa pa sa pinili ng mga apostles. Kaya ayan po, ito ay umabot sa atin, yan po ang Sunday School kanina, umabot sa atin ang katuruan ng mga apostles na naisulat na ngayon, praise the Lord, ang dahil sa kanilang maturo, hindi nila iniwan na ito ay sinabi lang sa isang tao, kundi naisulat po yan. Nag-umpisa yan sa lahat ng sinulat, pinasulat ng Diyos, inasihan niya ng Espiritu Santo ang mga apostles, kaya tayo po inaabot. Kaya dito na, ang purpose na ng church is, the church is to teach. Ituro daw ang biblical doctrine or mga katuruan na ito'y nakabase sa mga turo ng mga apostol na tinuro ng ating Panginoon Jesus sa kanila para ang ating pananampalataya ay maging matibay. Tingnan mo yung katabi mo, matibay ba ang iyong pananampalataya? Amen. Amen daw. Amen. Kasi pag may tanong, may susunod na tanong, at ang tanong, may tanong pa rin hanggang sa dumating ka sa dulo, no? Tanong at umabot ka sa pundasyon. Amen po ba? Sapagkat kapag hindi tinuro ang sa loob ng church, sabi ko kanina, sino yung church? Yung katabi mo. Pwede pang mag-isa ang church. Pwede ba siyang sila mag-isa? Mamaya bababa tayo doon. So dito muna, bago kayo dalhin sa pangalawang tanong na yun, ay dapat daw ay may turo sa inyo ang biblical doctrine. Hindi commentary, hindi kung anumang interpretasyon, o isang pananaw ng isang mga ngaral, kundi ito mismo ay nasa Biblia. Kung hindi binigay na ang Diyos ang Biblia, ewan ko anong klaseng pananampalataya. May Biblia na nga, ang dami pang ang pakalat-kalat, hindi pa nagkakaisa. Kaya yung mga awit kanina na inyong narinig ay puro mensahe ng Diyos. Nais kong ikaw ay maranasan
Pag-isahin mo ang aming puso. Kasi sa mga Kristiyano mismo, nang dahil sa maraming eksperto daw sa Biblia, nagkakakalap-kalap na sila. Nalilihis dahil, alam niyo po, ang inyong pong pastor, huwag niyo pong ilagay sa spotlight at parang sinasamba ang pastor. Dapat ipanalangin ninyo. Hindi po siya itinataas, tapos siya pinapanalangin sapagkat baka pag pumunta sa itinaasin niyo yung pastor, hindi natuloy doktrina ng Biblia, ituturo niya, kundi doktrina na niya. At alam natin na laganap sa Pilipinas yan. Na itinataas nila ng gustong pastor, hindi natuloy ang katuruan na itunuro ng Panginoon Hesus sa kanyang mga apostol, kundi ang katuruan na ni pastor. Ang katuruan na ni ministro, ang katuruan na ng umpisa ng iglesyang ito. Kaya tuloy, nawala tuloy ang pundasyon. Ang ginawa nilang pundasyon ay ang kanilang founder. Kaya maraming tuloy, Kristiyano daw, lumiko ang landas. Kaya nga, isang malaki pong dapat nating matutunan, isang malaking basihan. Hindi porket nakasama mo ng Panginoon ay okay ka na. Sapagkat gusto ng Panginoon sumunod ka hanggang wakas. Si Judas sumunod, kaya lang lumihis. Alam niyo po ba na 12 yun, pero isa lang ang natira sa paanan ng cross? Ang tunay na nagmamahal sa Panginoong Hesus. Hindi ko sinabi si Pedro hindi nagmamahal. Kaya lang doon pala nakita pa lang na si John ay siya lang natira doon kasama ng mga babae. Dahil mahal, he's called the beloved. Mahal niya ang Panginoon, nandun siya sa paanan ng krus, hindi siya tumakbo. Kaya pag kayo ay natutong magmahal sa Panginoong Hesus, hindi kayo tatakas, hindi kayo lalayo sa Panginoon. Lalo nyo ipapanindigan kahit anuman ang threat, anuman ang pananakot ng sanlibutan, nandun ka pa rin sa paanan ng Panginoong Hesus. Dahil natutunan mo ang turo niya, ang dulo ng lahat ng katuruan, lahat ng sermon, lahat ng doktrina ay isa lang ang tinutumbok niyan. Bawat isang kaluluwang humihinga rito ay matutong ibigin niya ang Diyos. Amen. Yan ang tumbok natin sa ating Sunday School kanina. Na may pananampalataya ka, praise the Lord. Nabasa mong Biblia, praise the Lord. Ngayon, gaano mo kamahal ang Panginoong Jesus. Amen. So, yun ang purpose ng church. Number 1, maituro sa inyo ang apostolic doctrine, ang biblical doctrine, ang totoong doktrina. Sapagkat, tingnan po natin dito sa Ephesians chapter 4, verse 14. Tingnan niyo po dyan. Ephesians chapter 4, verse 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Ano daw yan? Para hindi na raw po tayo, para mga bata na binabalibag ng alon, hindi pa bago-bago ang ating pananampalataya sa Panginoon, at tayo naiisahan ng mga magagaling na mambola at manggulo. Bakit nandito ito mga bata? Asan yung tagalaga ng bata? Baka tumutok po kayo mabuti sapagkat minsan lang tayo nakikita. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there. Alam niyo po noon, kung ano lang po yung isiniminar, yun lang po ang itinuturo. Kung sino yung dumating na sikat, maraming pera, yun lang po ang sinusundan. Kaya po, hindi po dapat ganon. Bawat po na naririto, kukunti man o marami, ang mahalaga, alam mo kung ano ang nasusulat sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat may Biblia po kayo, para hindi po kayo maisahan. Tingnan niyo po yung sinulat ni Paul sa Ephesians. Cunning, ibig sabihin magagaling, matatalino, they are smart, and craftiness, sila yung expert para manloko. Deceitful schemes. Brothers and sisters, you need to be grounded in the teachings, the biblical doctrines based on the apostles' teachings. Para inyong pananampalataya ay hindi po pabago-bago, madadala kung saan-saan, kung saan ang sikat, nandun ka rin, hindi po sikat. Isa lang ang tunay na sikat. Ang pangalan niya ay Jesus. Wala nang iba.
Kaya dapat po, lagi natin pong alam ito. At iakyat po natin ng konti. Ephesians chapter 4 verse 11 down to 13. And He gave the apostles. God gave the apostles. God gave the prophets. God gave the evangelists. God gave the shepherds, or in other words, the shepherds are pastors and teachers, to equip. Yun ang purpose ng church. To equip the saints for the work of ministry, for the building of the body of Christ. And verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Mahaba-habang trabaho yun. Amen po. Magpapalakasan, kaya binigay, alam niyo po ay kang gumawa ng church, alam niyo po dito sa San Carlos, ay nagkaroon lang ng maling, hindi ko naman masasabi kung mali kasi wala namang ebidensya. Naghati ang church, naghati ang church, pwede gumawa sila ng church. Ang problema, ang tanong, yun ba talaga na pinadala at nagtayo ng church ay lingkod at pinadala siya ng Diyos? Amen po. Kaya kung minsan trabaho po ninyo na makinig mabuti, makinig mabuti sa tinuturo ng mga pastor. Amen. Trabaho nyo rin po yun. Huwag nyo sabihin na si pastor na lang. So trabaho nyo rin po yun na imbestigahan ng inyong mga naririnig. Kaya ako hindi ako natatakot. Kasi tuloy-tuloy na may nagtatayo ng church, hindi kinaya yun, hindi na nila daw maabot yung kanilang pastor. Kaya anong ginawa? Nagbaklas, gumawa ng sariling iglesia, o di kalat-kalat na. Kaya lang yung pagkahiwalay ay nagmula hindi sa pag-ibig, nagmula sa hindi expansion, kundi division. Yan po ang history ng San Carlos City. Hindi po yan growth by multiplication, kundi growth by division. Pangit po yun. Ano yung ginamit natin kanina? Pag-isahin mo, kaya ang hirap pag-isahin. Kasi ang mga ugat ay galing sa sama ng loob. Kasi kung minsan hindi talaga yung pinadala ng pastor, hindi talaga pastor na ibinigay ng Diyos according sa Ephesians 11, kasi marunong lang magbasa ng Biblia, magaling siya, mapoka siya magsalita, yun pa ang basihan. Yan ang tanong ko kanina sa Sunday School, paano mo malalaman na nasa totoong church ka? Paano mo malalaman ngayon na yung apostolic teachings ay naituturo sa iyo? Maganda pong pag-usapan mga yan. Yung nga lang talagang mahirap gumising ng maaga. Tama ba yan? Yan ang challenge. Alam niyo po ang Barangay Balangay, anong oras sila nag-uumpisa? Alas 8. Parang high school, ano? Kayo, VIP. I'm praying for you. Kasi dito, lutong-luto ng salita ng Diyos, ipapakain na lang sa inyo, kaya lang yung kakain late. So the church is to teach biblical doctrine. Yan po, balikan niyo pong mabuti yan, tandaan niyo mabuti yan kasi hindi tayo matatapos dyan. Ephesians chapter 11, and God gave the fivefold ministry para i-equip kayo, para palakasin kayo, magamit kayo ng Diyos. So ano ang ituturo dito sa inyo sa church? Sa loob ng church, kung paano maging kagamit-gamit sa ministry, paano ka magsilbi sa Panginoong Jesus. Alam mo na pumunta ka sa school. Alam mo sa school, training yun. Pero pagdating dito, actual yun. Tingnan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? Amen. Amen? Ay, yung asawa mo na nga, halos magbago ang iyong pag-ibig. Tama, mali. Tama, huling-huli, ano? Kung minsan mahal na mahal mo, kung minsan naman naiinis ka. Kaya sabihin nyo huwag nyo nang lokohin yung mga sarili, totoo yan. Realidad yan. Ang pag-ibig ay dinidevelop at kung minsan pag hindi ka talaga nakakonekta sa Diyos na pag-ibig, nagbabago ang iyong pag-ibig, kaya nagdi-divorce. Kahit ang Israel ay dinivorce yun ng Diyos, ngunit iniwanan ba ng Diyos? Hindi. Minahal niya pa rin, inaruga. Kaya saka natin pag-usapan yan tungkol sa divorce ng Diyos at Israel. Pero alam niyo, mahal na mahal ng Diyos pa rin ang Israel, kaya hanggang ngayon, hindi siya maubos-ubos ng mga terorista. Kahit paulanan na siya ng maraming bala, pinuprotektahan pa rin siya ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Amen? Ganon din tayo kamahal ng Diyos. Kaya lang dapat alam niyo ang salita ng Diyos.
Kasi kung nasa Diyos ka at ang salita niya nasa iyo, sino makakalaban sa iyo? Poprotektahan ka sapagkat ang church is the bride of Christ. Ito ang kanyang naka-assign na kanyang magiging asawa. Parang napakalimutan. Pero ito pong church ay binubuo para maging kaisa ng Panginoong Jesus. Kaparte tayo ng katawan niya. Pero kung wala ka, hindi grounded ang yung mga natututunan sa salita niya, hindi ka pwede sa kanyang katawan. Amen? Sabi nga niya, isusuka kita. So ito po, tingnan niyo po itong sa church ngayon, sa ating pong modern church ngayon, nakakalungkot. Buksan natin sa 2 Timothy 4 verse 3. Ayan. Sabi, Pastor, ang bibigat ng mga aral, ang hihirap tanggapin. Gusto kong bumait, pero hindi ko matanggap yung aral na yan. Pero tingnan niyo po, gumawa din ng paraan ang mga taong ito. Nawa, huwag kayong mabiktima sa modern generation, sa tinatawag nating liberal theology or liberal Christianity. Ito po yan. For the time is coming. Pabasahin niyo na po, tulungan niyo na ako. 1, 2, 3, sabay. For the time. Anong gagawin daw nila? Kukuha sila ng, kagagraduate mo na sa Bible School. Halika papasahurin kita, Pastor. Basta huwag ka magturo tungkol sa mga masasakit na aral. Huwag mo ituturo ang impyerno. Huwag mo ituturo ang kasalanan. Ay ituro mo lang na gusto namin marinig ay health and wealth. Kasaganahan lang at kalusugan. Huwag ka magturo tungkol sa impyerno. Huwag ka magturo tungkol sa kasalanan. Kasi kung hindi, tatanggalin ka namin. May mga churches pong ganun. For the time is come. Actually, has already come. Hindi coming It is here. For the time is coming. Sabi pa ni Paul kay Timothy, when people will not endure. Ibig sabihin ng endure, hindi ka nila kayang pakinggan. Ayaw na nilang pakinggan. People will not endure sound teaching. But having itchy ears, they will accumulate themselves teachers. Anong daw gagawin nila mismo? Sila mismo yung mag-iipon ng mga tagapangaral na magtuturo na ng gusto nilang marinig. Para mabusog ang kanilang mga gusto sa kanilang mga puso. Their own passions. Ngayon, meron ng LGBTQ church. Meron rin silang Bible. Para God is love, God does not judge. You should not be judging us. We are living in love. Yan ang mga katuruan nila. Di ba? Ang sarap pakinggan. Mukhang tama naman, di ba? Yan ang pasiyan ng morality. Tinuturo nila na huwag nyo kami hatulan. Namumuhay kami sa pag-ibig. Nag-iibigan kami. Wala dapat baliran ang Diyos ay pag-ibig. Subalit ang ginagawa na ang kapwa babae nag-aasawa sa kapwa babae, ang lalaki kinakasal sa kapwa niya lalaki dahil lang daw sa pag-ibig. Doon, yun ang tinumbok ni Apostle Paul. Mag-ipon yan. Huwag niyo sabihin na kayo ay may masteral at doctoral degree. It doesn't mean anything kung kayo ay wala sa Panginoong Jesus. Ang pagiging edukado ay maganda. Ngunit hindi sapat yan para maligtas ka. Ang pagiging mapakumbaba at nagsisi ng kanyang kasalanan at tanggapin si Jesus Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, mayaman man yan at mahirap. Basta tinanggap niya si Kristo at sumunod sa Panginoon, ligtas yun. Amen? Pero kung may doctorate degree yan at ayaw niya sa Diyos, goodbye. Hindi yun pinili ng Diyos. Ang lahat ng nasa atin ay binigay ng Diyos. Amen po ba? Pero, merong binigay ang Diyos na sa inyo lang. Free will. Yung kalayaan mong pumili sa Kanya. Yan ang binigay ng Diyos na that's yours. Kung pipiliin mo ako, this is yours. Kung ayaw mo sa akin, you chose over there. Hindi ako ang pumili niyan para sa iyo, ikaw. Kaya walang pinapadala ang Diyos sa impyerno. Ang tao ang pumili sa kanyang destinasyon. Amen. So ang free will sa inyo yan ngayon. Kaya lang pag namatay ka, dead, it's over. Nandun ka na sa iyong destinasyon.
We can deceive people by our gifts, but we cannot deceive by the fruits. Kaya sabi ko nga, I thank God dahil hindi ako umibig sa Kanya, siyang umibig una sa akin. Kahit nung ako'y hindi nakarapat-dapat, mahal pa rin niya ako. Kaya lang kailangan niyang magbago ako. Na yung aking freedom, yung aking free will ay dapat isuko ko sa Kanya para lamang ako'y mabago niya. Kung hindi ko isusuko yon, hindi ako mababago ng Diyos. Kaya nga sa tinuro ng Panginoon, your will be done on earth as it is in heaven. Amen po? Kaya yung kalayaan na yan, yung freedom, yung free will, nawa, ibase nyo yan sa katuruan na itinuro ng Diyos sa apostol. Pag sa inyo pa rin niyang hinahawakan yan, you are driving, you are saving your life according to your will, you may lose it. Nandiyan na po lahat ng sikreto sa Biblia na sinuro ng Panginoong Jesus. So yan po, nawa, dumating ang time, kaya sabi ko nga, hindi po madali. Yung mga naririnig nyo dito, parang bibigat ang sasakit. Kaya kung minsan lalayas, kasi maghanap sila ng kung saan masarap makinig. Pero pag basahin mong Biblia, walang pinag-iba dyan. Maliban na siguro, baguhin ko yung approach. Alam niyo mga kapatid, ganun ba gusto niyo? Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Eh paano na? Paano kayo magigising yan? Malumanay. Maluman kayo ng Diyos. Hindi niya kayo papadala sa impyerno. Kahit anong gawin ninyo sa buhay niyo, naipako na yan sa krus. Di ba tinuturo ni Kristo? Hindi. Sumisigaw na ang Panginoon. Kaya nga inakusahan ng mga unbelievers si Jesus na hindi daw natutong magalit. Ano kayo? Hinampas niya yung mga nandun sa loob ng templo. Dahil wala nang doktrina ng Diyos doon. Kundi nandun na ang, mukha na silang pera lahat. Inaabangan lang ang mga okasyon para magkapera yung mga nasa loob ng templo ng Diyos. Anong ginawa ni Kristo? Kumuha ng latigo. Watsak. Labas lahat. Ano yun? Walang mawawala sa Diyos. Mas kailangan natin ng Diyos. Tayo hindi tayo kailangan ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Put that in your mind. Sino ba naman tayo magmalaki? Pagdating ng araw, harap ka sa Kanya. At kung wala ka sa Kanya, ano ngayon? Siya may-ari ng lahat ng bagay. Kahapon nagdedicate tayo ng bata, pag-aari ng Diyos talaga lahat yun, pati tayo, pag-aari niya. Kasi pinubos niya tayo sa kanyang kabanal-banalang dugo. So, the church is to teach biblical doctrine. We can be grounded so that we can be grounded in our faith. Tumibay ang ating pananampalataya, lumakas ang ating pag-asa, lumalim ang ating pag-ibig sa Panginoong Jesus. Kasi sabi ng Diyos kay tinanong namin, din ni Pastor Arvin kanina, ano yung sinabi ni ng Panginoon Jesus kay Pedro? Pedro, mahal mo ba ako? Tanongin niyo, pag kayo kaya tinanong ni Jesus isang araw, kumatok siya habang ikay humihili. Mahal mo ba ako? Ano ito, panaginip? Nasa langit na ba ako? Darating kayo sa puntong yun, tatanungin kayo ng Diyos. Naabot ko yung crossing ng buhay na yan. At doon ako natakot talaga kasi baka yun yung last chance ko. Ayoko naman ako ay marunong at alam ko ang salita ng Diyos, ngunit hindi ako makakapasok sa kanyang kaharian. Dahil may sinabi si Kristo tungkol dyan, di po ba? Matthew 7:21. Ano yun? Panginoon, nangaral naman kami. Gumawa na kami ng himala sa pangalan mo. Tapos sabi ni Lord, di kita kilala. Dahil ang gagaling na ninyo, mayayabang na kayo. Kaya dapat po tayo laging nagpapakumbaba sa Diyos. Matuto tayong tunay na ibigin ang Diyos. Mahirap man po ang mga nababasa nyo dyan, ngunit yan lang pong magpapalaya sa inyo. Biblical doctrine. Kaya tayo nasa church. The purpose of the church is hindi para kayo aliwin. Para hindi ako magtawag dito ng artista na sasayaw at kakanta sa inyo na nakataas ang kilikili niya. Alam niyo na ibig kong sabihin. Hindi natin kailangan ng mga worldly entertainers para magtawag para sa Panginoon. Ang magtatawag sa Panginoon ay ang kanyang salita. Kami ay mga mouthpiece lang. Dating araw kayo din. So that's number one. To teach the church biblical doctrine. Amen? So hindi, pag sinabi sound doctrine, kaya nga sabi, they will not endure. Tingnan niyo mabuti po. When people will not endure
Ang hirap umupo dyan at tapos lapag sa kalooban mo yung naririnig mo. Ibig sabihin, hindi mo kayang tanggapin yung katotohanan. Ngayon, maghanap ka ng church kung saan ito, ito hindi na tinuturo, kaya okay na ako dito. Exactly! Ikaw yung tinutukoy ng Diyos. Kasi ayaw mong magbago, ayaw mong magpabago, magtitiis ka ngayon. Titiisin mo yung sound doctrine. Pag sinabing sound doctrine, hindi ito masarap pakinggan sa mga makamundong tao. Pag sinabing sound doctrine, hindi ito masarap pakinggan sa mga hap-hap na Kristiyano, mga lukewarm. Hindi ito obra. Pero mag-i-endure sila kung kaya nila. Kaya hanggang sa magbabago sila sa Diyos. Kung hindi na nila kaya, maghanap na sila ng iba na dito hindi tinuturo yan, okay lang yan, walang impyerno, walang kasalanan, dito na lang tayo. Amen po ba? Nag-i-endure kayo, di ba? Magaling hirap na uno ng pastor. Ayun, tinagawa ko eh. Hindi naman ako nagligtas sa inyo. Ang tagapagligtas ay ang Panginoong Jesus. Kung sinabi pa nga ng Panginoong Jesus, ibigin mo yung kaaway mo. Ito na. Anong gagawin natin ngayon? Maghanap tayo sa sinasabi na patayin natin yung kaaway. Ano ko sa Islam? Amen. Naintindihan yung sound doctrine na nakakalungkot ngayon mga church. Hindi, kung ang pastor, kung ako yung bibigyan ko kayo ng kaluguran, ay masasarap lang ng mga sermon. Hindi ako lingkod ng Diyos. Kasi ang narito ako tumatayo, hindi para bigyan to please you. I'm here to please my Savior, my God. Kaya kung masasarap lang sa pandinig yung ituturo ko, nako, madadiabetes kayo, lahat tayo magkakasakit, pati kayo, walang sisiyan sa tulo. We'll have to endure sound doctrine. Amen? Amen. Isa lang nag-amen. Hindi, lahat ng ito ay babaguhin tayo ng Diyos. Alam ko na hindi man madali, pero hindi tayo po ang magbabago ng ating sarili. Kailangan na natin tanggapin na tayo makasalanan at tayo po ay kailangan ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Amen? Kaya nga Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi mo kaya yan. Kahit na palamig ng New Year, maglista ka man yan ng sakta. Tak na New Year's resolution. Sabi ko sa'yo, hindi ako, magpapasexy na ako, hindi na ako kakain ng maraming kolesterol. Tingnan ko na lang, pakalipas ng 3 buwan. Nandun ka na sa mukbang. Number 2, purpose of the church, number 2. The church is to be a place of fellowship. Amen. Fellowship. Hindi fellowship, ha? Fellowship. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay magmahalan, magtutulungan, magtuturuan, magpalakasan, amen po, at matutong mahalin ang hindi kaibig-ibig. Tingnan mo yung katabi mo. So, dito na lang. Kaya nga, ang hirap sa mega church kasi hindi lang kilala yung isa't isa. Sabi na, we will love one another. Hindi, paglabas nun, hindi na makita yun. Parang Mall of Asia po ang mga mega church. Mas malalaki pa dyan. Anong malove one another? Kaya kahit sino dyan, mahalin mo na lang. Maging magturo ni Pastor Jason dito, di ba? Gumawa ka ng mabuti. Pero nawa, walang selfie. Pag gumawa ka ng mabuti, dapat si Lord lang ang nagsiselfie. Yun, ha? Hindi ikaw yung nakaselfie. Kasi ngayon, pag gagawin ng mabuti, para mayroon kang content. Nagbigay ko na 1,000, pero kikita ko na 1,000,000. Ikaw, content ko na lang. So the church is a place of fellowship. Sabi ko kanina, ang church ay sino yun? Ikaw, ako, iisa. Pwede ba na mag-isa na nandun na nagpe-fellowship ka? Ano ang minimum ng Diyos? Kaya ito importante, yung pinagtitipunan natin. Anong minimum ng Diyos? Where 2 or 3 gathered in my name. Amen? Yun ang fellowship. Pero yung communion yun ng Diyos kay mag-isa, okay din yan. Pero hindi ka matututo kasi ang Diyos yun at ikaw. Ang mahalaga, meron kang ka-fellowship. Masaya ba kayo magkakapiling? Kuminsan, oo. Kuminsan, hindi. Kuminsan, masaya kayo na nagkakasama. Kuminsan naman, nagpapangayan kayo. Sa pamilya nung yun na nga lang, nagpapangayan kayo yung pagka-fellowship mo. Amen. Ang tutas nung tunto kayo. Maya-may sa napupunahan yung kapwa yun, di ba? Sa late ng church na ito, nagpupunahan pa kayo. That's it. It's a place of fellowship. Nobody's perfect. Hallelujah. Tutay sa kaustuan, tutay sa lungtay. Hanggang sa mag-mature ka, brothers and sisters. Hanggang sa ikaw ay magiging katulad ni Kristo na kahit yung may ketong ay kaya mong ibigin. Tingnan natin, di ba? Pumunta tayo sa plaza, ano nangyari?
dumating yung isang mabantot na tao. Ano nangyari? Boom! Walang natira. Hallelujah! Praise the Lord! Simot, tira namin. Batik, tira namin. Ampang ba? Talaga, pastor, ganda. Si Kristo hindi ganun. Amen? Naalala niyo ba ang pangalan niya? So, the church is a place to teach you biblical doctrines. The church is a place for fellowship. Kaya matututo niyong ibigin dito, makikita yan. Magpa-practice yan kasi meron yung abusado, meron yung kritiko, meron naman sa loob ng church, maliit na church, malaking church, nandiyan yan. Meron yung dudero, chismoso, marites, parites, hanggang sa sila ay maging mature sa Panginoon. Kung hindi sila tumadalo lagi, magmamature ba yan? Kailan lang tayo nakikita? Naku, nakakalungkot. Minsan sa isang linggo. Sa ibang church, meron silang midweek. Kasi para mas maraming koleksyon. Dapat po, pag tayo nandito tayo para mag-fellowship. Amen po. Kaya, the church is a place for fellowship. Yes, binanggit sa Acts chapter 2, verse 42. Teaching, the apostles' teachings, and to the fellowship. So this is a church, is a place for fellowship. Kaya kung minsan, masayang may kainan. Pero minsan, puro kainan na lang, wala nang fellowship. Kasi nagkakanya-kanya. May grupo manay, may grupo dyan. At tukabang manay, tapos pag nagbunga sila, magkulkul nila. Walang fellowship. Kaya doon, nung nandun kami sa Korea noon, sa laki ng church na yun, hindi kami bumababa ng attendance ng 400. Sa amin lang, mga foreigner, at least masaya kasi nakakakilala kami ng bagong tao. At of course, di ba, mas interesting kasi kung may bagong tao, may dala yung bago. Yan ang fellowship. Dito, na-explore nyo na ba yung kapwa nyo dito? Baka kayo na lang lagi. Puro na lang kayo kape. Walang gatas. O may asukal. Walang asin. Alamin nyo ang buhay naman ng iba para ngay malaman ninyo na ganito palang buhay ng isang tao ito at buhay ng isang tao niya. Amen po. Hindi para pagchismisan. That is the church is a place for fellowship. Diyan bumagsak ang Corinthians church. Yung mga may kaya nandun, yung mga mahirap nandito. Wala na. Nag-divide na mismo yung church. Bumagsak sila sa purpose ng church. Yan babalikan ni Kristo. Wala nung pag-ibig sa ni Kristo. Wala dyan. Kaya pagdating mo sa Panginoon, sino yung church ulit? Sabi mo, ako. Pag nagsama-sama, that becomes the fellowship. Amen? Hallelujah. Nawa, baguhin niyo yung pananaw niyo. Yung mga kachika niyo, chikahin niyo naman yung hindi niyo nakakachika para makilala niyo sila. Kasi kung minsan natitingnan natin yung kanilang kaantas sa buhay, hindi si Kristo ganun. Dapat, kung si Kristo ay antas para sa may kaya, patay kayong lahat. Patay na tayo. Kasi si Jesus, pati asno, hindi kanya Pinakuha pa nga niya yun O diba, nung sasakay siya sa asno, may sasakyan ba si Jesus? Wala, diba? Ano sabi ni Jesus? Punta kayo doon, may asno nakatali doon. Hindi nga kanya yun Sa mundo. Pero sa buong mundo, kanya. Doon yung kinukuha ng mga apostles, anong sinabi? Pinapakuha ng Panginoon ito. Kung malagbay may alay, o sige, kunin nyo na. Kasi alam nila na sa Panginoon natin yun. Pag inutos ni Jesus, kanya yun. Amen po? Kaya po, tingnan nyo yung katabi nyo. You should have fellowship with each other. Hindi nyo kilala pa lahat yan Sa laki nitong church na to, mega church, hindi nyo kilala isa't isa Pantog ko, konti Hallelujah! Kasi darating ang time. Kaya sabi ko sa third year, hindi na ako ang magiging speaker. Mag-invite na rin ako para naman sermonan tayong lahat. Amen? So the church is to be a place of fellowship. Encourage one another. Paano ma-encourage? Kung ikaw, kailangan din ng encouragement. Sasabihin nyo, di ba? Paano ko mag-encourage, pastor? Ako, kailangan ko rin ng encouragement. Paano ko makatulong sa problema niya? Dami ko rin problema. Alam niyo, mas makikita kung sino ka, kahit sa gitna na yung kahirapan, nakakatulong ka pa sa iba. Mas mayaman ka, dahil sa gitna na yung problema, nakakatulong ka pa sa iba na walang kapalit. Amen? Si Jesus, it's like that. Yun ang model na pinakita ni Jesus. Kaya nga sinasabi ng aking bayaw, dapat talaga mailipat ang church kasi dapat ito pwede na ito gawing kwarto, gawing apartment. Sabi ko, Tama nga naman.
titira sa mundo. Pero kung alam lang niya, iba yung purpose ng Diyos. Amen po. So the church is a place for fellowship. Magpalakasan kayo. Hindi maglamangan. Walang competition sa Panginoon. Ano bang ating panawagan? Anong pangalan ng church? Servants of Yeshua. Mahabang biyahe yan. Nawa makarating tayo ng tagumpay lahat. Ang sino lang pinakamataas dito ay yung lingkod sa lahat. The greatest among you is the servant among you. Amen po. Sabihin mo sa tabi mo, the greatest among you is the servant among you. Hala ka, sige, punta ka sa bahay, maglinis ka doon. Hindi po yun ang tinutukoy, ha? Baka gawin yung alipin. Hindi po yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy ng Diyos is, kung ikaw ay talaga nagpapakumbaba, mahal mo ang kapwa mo, pinag-pray mo siya, in-encourage mo siya, you are being a servant. That's how what Jesus is. That, ano yun ang pinakita ng Panginoong Heso Kristo. So the church is a place of where the apostles' teaching should be told, the doctrine, sound doctrine. The church is a place of fellowship. At pangatlo, the church is to be a place where believers can observe the Lord's Supper. Ano yung pangatlo dito sa Acts chapter 2 verse 42? To the breaking of bread. O nakikita nyo, wala na masyadong pansit-sisig, di ba? Anong ginagawa natin? Tinapay na lang. Kasi binabudget natin yung pera. Marami tayong project eh. So, ang ating fellowship, pagkatapos ng spiritual fellowship, ano yan? Tinapay. Pero ang tinutukoy dito, hindi yung pagkain natin ng tinapay ng hapon. Ito yung pagsalo-salo. Saan ba masarap kwentuhan sa inyong tahanan? Kayo ba ay nagsasama-samang kumain? O hindi. Kumain na si Bunso, sumunod si Karen. Pag-uwi niya, kinain niya cellphone. Kung minsan, sa pagkainan, hindi na nag-uusap dahil puro na busy sa sariling mundo. Di po ba? Nakakalungkot. Pero dito sa church, kaya nga dito natin ginagawa yung parang nakikita nyo na may maliit na kopa, akala nyo merienda, bitin, ibang liit, tapos yung hostya, nabibilaukan ka pa kasi sobrang tuyo. Yun ay symbol, Lord's Supper. Actually sa Corinthians, dyan nagkagulo. Kasi ang Lord's Supper actually is, ito'y piyesta, kainan. Kainan, ito yung inaalala na, pag kumain kasi, tinan nyo, dito na lang, di ba? Makikita mga Kristiyano, yung disiplina. Pag may kainan, nangunguna yung, basta na una. So sa Corinthians, ganun. Sa Corinthians, ang ginawa ng Corinthians, nung communion, yung supper nila, alam niyo ba saan ako kinukuha yung itong aral na utos ng Panginoon? Nasa Corinthians po yan. 1 Corinthians chapter 11. Kasi ang Corinto nung nagkaroon sila ng Lord's Supper, ay yung mayaman doon, yung mahirap dito, nahati ang church. Kasi sa awit itong mayaman lechon, ang may kit, isda, wala ang kapoy uluto, wala ni blata, ang may sakya isda ang bangat, tuyo. Ngayon, hindi sila magkasama kasi itong parte ito, mga arte ito, mga simple. O nahati ang church, wala na ang communion ng Diyos. Alam niyo ba sa pagkainan ng Diyos, andun pa rin si Judas. Nawala lang si Judas nung siya ay pinaalayas ng Panginoon. Gawin mo nang dapat mong gawin. Amen. Sa communion, sa church dapat ay, ito yung dito natin ino-observe yung the Lord's Supper. Dapat sa the Lord's Supper, dito na binibili na ng Diyos ang kanyang dapat huling bilin. Anong huling bilin ng Panginoon? May huling bilin ba ang Panginoon sa atin? Yes, meron. Maghanda kayo sa pagdarating ako sa oras na hindi nyo inaasahan. Nakakatakot yun. Amen. Lahat mga estudyante, okay, there will be a midterm exam on this so day. Ang laking gulat yung pag sinabi, alright class, good morning. Take out a 1/4 sheet of paper. Hindi ka nag-review, nag-Dota ka, nag-ML ka, nagpuyat ka sa walang kwentang bagay. Ngayon, naitlog ka. Sa Panginoon, yun ang pagbabalik niya. Hindi natin alam. Kaya dapat, ang huling tagbibili niya sa the Lord's Supper is, babalik ako. Kaya lang hindi nyo alam. Ang oras, ngunit makikita ninyo ang mga signs. Amen po?
Kaya dapat huwag kayo masorpresa pag bumalik ang Panginoon. Huwag kang magulpi-likulta, hindi ko makunin ni Lord. Nakulag ka sa mga birhen na walang langis, ngunit may ilawan, may lampara, ngunit walang langis. Kaya nga, ini-specify ko na be born again and be spirit-filled. Hindi porket nagamit ka ng Diyos ngayon, okay na. Hindi. You have to continue, consistent na magamit ka ng Panginoon. Hallelujah! Nandiyan pa ba ang mga anak ng Diyos? Amen. So, Lord's Supper. Then the last. Ito na yung una kong dinala dito sa church. Kasi ito talaga yung kailangan naman. The final purpose of the church is, binanggit sa Acts chapter 2 verse 42, prayer. May prayer meeting ba tayo? Wala. Nung una, dinala kong prayer meeting. Walang makarating. Kaya manalangin kayo mabuti sa inyong mga tahanan. Amen po. Kasi, sige, hindi kayo makarating kasi ibang church, required nila yan. Prayer meeting. May intercessory. Kaya yung mga magiging intercessor, mag-ready, mahilig manalangin, yung sanay manalangin. That's an intercessory ministry. Kung may web ministry, dapat merong nananalangin lagi. Amin po ba? Kayo ba ay nananalangin sa inyo? Sapagkat sa church, nananalangin. Gano'ng katagal ang panalangin natin? Matagal ng 3 minutes. Amen po? We are not meeting the purpose of the church. Kaya tinong katabi mo, ito ng prayer meeting tira. Amen. Hallelujah. We are not hitting the purpose. Yan ang number 4. The prayer meeting. Nag-iipon sila hindi para kumain. Sila ay nag-iipon para manalangin. Kailan dumating ang Holy Spirit? Nung sila ay nag-ipon at nananalangin, nag-aantay. Tayo, naging parang modern church. Mag-ipon lang tuwing linggo. Late pa. Hallelujah, have mercy. Praise the Lord. The purpose of the church, kaya nasabi ko, sabi na, very basic yan. Really? If you are failing the basics, paano na yung advance? Tanong yung katabi mo, paano na yung advance? We fail the basics. Amen? Hindi ako rito para maging guilty. Pinapalam ko to, anong gagawin natin sa mga bagay na ito, brothers and sisters? Hindi tayo rito para magkwentuhan, aliwin ko kayo. Wala akong pera para mag-imbita ng Julie, San Jose, San Pedro, San Pablo, kung sinong santo pa yan, para aliwin kayo. I'm telling you a sound doctrine here that the purpose of the church is prayer. Sabi sa mga prayer. How long? Now, sa sarili mo na lang, how long do I pray? In yours. Gaano ko nananalangin sa Diyos? Gaano katagal ko kayang endure manalangin? So this is it. The purpose of the church is prayer. And additional to that, sa Acts chapter 2 verse 42, ngayon pag magpe-prayer meeting ba tayo, kakayanin? Wala nang may ewan pastor. Noon, nung nasa Rainbow Mission, ang prayer meeting nila ay don't watch. Alas 4, wala ko naman pipikasi, akatali mo ko ni manayon ko inyong kitula. Paano anong madadagdag ni Lord? Nasa critical hour tayo. Pinapangiti ko kayo, pero nasa critical hour tayo. Nung si Jesus may ipapako sa cross, ano sinabi niya doon sa kanyang mga apostol na 3? 12 po yun Yung isa ng Judas na, so 11 na lang natira. Yung 8, ewan kung nasaan. Pero ang dala ni Jesus ay yung 3. At sabi ni Jesus, dito lang kayo, manalangin kayo at pupunta ako dito. Pagbalik ni Jesus, ano nangyari? Aba, tulog. Umalis-alis siya, tulog kayo ng tulog. Balik na naman si Jesus na nanalangin. Pinapanalangin na huwag sila magsawang manalangin. Pagbalik niya, tulog na naman. Ano po yung sitwasyon? Critical na sitwasyon yun dahil anong mangyari? Ipapako ng Panginoong Jesus. Now, brothers and sisters, ano ang ating sitwasyon ngayon? What time are we in right now? Anong panahon na tayo nakapasok ngayon?
This is the end times of the end times, the last days of the last days. Brothers and sisters, this is the time for you to be praying hard. Amen? And really pray hard kasi critical moment na to. We are asking you to pray. You pray for me, and we always pray for you. But sabi ko nga, where's the church? Where's the praying church? Magyayaya sila ng prayer, dawn prayer sa plaza, may mga darating, pero servants of Yeshua, wake up. Now, kayo din ay maging prayerful people. Not playful people, ha? Prayerful people. Always pray. Kaya madaling mayanig ang inyong pundasyon because maybe you're really lacking prayer. Pray hard. Alam niyo, pray to the Lord. It doesn't mean you have to mag-pray ka ng pagkahaba-haba na hindi mo na alam yung pinagsasabi mo. Pray from your heart. Tell God. You don't know what to pray. Sinong tutulong sa atin pag hindi natin alam manalangin? Ang Holy Spirit. Na kung minsan hindi na natin alam kung sasabitin. Kasi Lord, paulit-ulit na lang, hindi pa ako nakakalaya sa sitwasyong ito. But you need to keep praying and praying. Marami tayong dapat ipanalangin. So we have to keep praying. The church should gather to pray. And ang dagdag pa para sa Acts chapter 2, verse 42 dito. The church, sino ulit ang church? Tayo, di ba? Pag nagkaipon tayo, we have the fellowship, the gathering of the churches. So where 2 or 3 gathered in His name, nandun ang Panginoong Jesus. Kaya kung nasa mission kami, may kapwa kami mananampalataya at meron pa isa at nagkausap-usap at sige, mag-communion tayo. Ibig sabihin, inaalala namin yung mga ginawa ni Kristo by eating together. At the same time, preparing ourselves sa pagbabalik ng Panginoon. Kahit sa parte, basta siya ay nananampalataya sumusunod sa Panginoong Jesus. So the church is also have a duty to proclaim the gospel of salvation through Christ. There's only one way of salvation, through Jesus Christ. Si Kristo lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi relihiyon, hindi mabuting tao, hindi tanyag na tao. Si Jesus lamang. Amen po. Kaya maging anumang sitwasyon, tayo po ay maging ready na ihayag ang salita ng Panginoon. Siguro, kung minsan nahihirapan ka kasi hindi ka pa talaga ready. Amen po. Pero pag dumating yun na meron talagang naghihimok sa kaloob-looban mo na mag-share ng gospel, kahit yan ay mukhang brusko o mukhang napakaganda o hindi man hindi maayos ang pananamit, pero pag sinabi ng Diyos, gawin mo, gawin mo. Amen po ba? Maging tapat tayo sa pag-share ng gospel. Ano ba ang gospel? The good news. Lahat tayo makasalanan. Tingnan mo katabi mo, marami ng kasalanan yan. Ang sinasabi mo lang kasalanan, sinungaling daw yan, sabi ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Ang good news is, tinubos tayo ng Diyos. Minsan na tayo magbayad na hindi natin kayang bayaran, tinubos tayo ng Diyos. Amen po ba? We have to be faithful. Tayo dapat ay maging lighthouse. Ano yung lighthouse? Nakakita na kayo ng lighthouse? Sino nakakita ng lighthouse? Hindi yung tourist spot, ha? Kasi pag nakakita kayo ng lighthouse, papicture na dyan. Ba't yung gusto magpapicture sa lighthouse? Windmill. Nakakita ka ng windmill? Yung electric pang pagkalaki-laki. Lighthouse. Pag nakakita kayo ng lighthouse, para kayong mga, ewan ko, papicture pa. Kaya yung sabihin, very attractive ang lighthouse. Ang church, nagtuturo ng katotohanan, it's a lighthouse. Amen. Kaya nga, excited ako na ilabas talaga ang church. Hindi para gawing kwarto ito, ha? Amen. Para maihayag ang hindi pa naririnig ng iba. Meron tayong mensahe na for servants of Yeshua na wala sa iba. Ewan ko kung alam niyo yun. We have something that it's only us doing or mangilan-ilan na church ang gumagawa niya. So I pray, pero hindi ako ang boss. Ako ay utusan lang, ako ay servant. Bahala si boss kung ilalabas niya na ang church. Amen? Kasi mas maganda sa publiko. Sa palengke kung pwede. Hindi naman. If God allows it, I want this church to move out. Hindi sa ayaw ko kayo dito. Mas maganda na malantad para makita kung kayo ay natuto o hindi. I'm praying that day will come so that we could proclaim. November 2 nandun, di ba?
O, di ba? Ano yung sinasabi niyo? Magkakantsawan. Makikilala na si Kuan, makikilala na si Kuan. Hindi, makikilala kayong lahat. Kasi ang dala-dala niyo ay pangalan ni Kristo. Tapos makita ka sa sabungan, sa inuman, sorry. Nagiging lighthouse, hindi ka lighthouse. You are the confusing house. The house of confusion, the house of discouragement. Hindi dapat ganun. Ayun po. Yeah. One of the purpose of the church is to preach the gospel. Tingnan niyo lang, sisipag ng mga kulto. Nagmamadali sila eh. Kasi ang kanilang buhay ay panakot. Pero sabi ko, darating nawa na kayo talaga ay magkaroon ng parang kauhawan, kainitan na mag-share ng gospel. Huwag lang yung kontento na kayo na, okay na kami, ligtas. Hindi. Trabaho din natin po yun. Yun ay kalooban ng Diyos na ihayag natin ang mabuting balita. Na maging handa kayo. Ang dami yung sigurong problema. Tingnan yung katabi mo, di ba? May wrinkles na ba? Daming problema, hindi na makapag-share. Hindi na siya makapag-share dahil sobra-sobra ng aking problema sa buhay, dadagdag pa to. Talagang dadagdag yan. Amen. Kasi duty natin yan bilang lingkod ng Diyos. Alam niyo kasabihan sa mundo, ang dami ko na maiisip kung magdag pa to. Kailangan po tayo po ay lingkod ng Panginoon Jesus. Amen po. Tayo po dapat ay lighthouse. Kahit sa kapitbahay, kung minsan nakakairita sila. Masikip naman dahil ano pang pinasikip. Gusto mo magalit eh, parang gaya-laya mo. Pero kung minsan tayo magtitis ka na lang kasi gusto, lighthouse ka eh. Hanggang kaya, tisin. Amen po. O nakikita nyo, di ba? Kasi pinagpipray mo. This is how it is. Hanggang kaya. Kasi talaga, ang trabaho ng Diablo, pag hindi ka maging alerto, ay talagang iirita ka niya para mag-react ka ng masama. But because of the Holy Spirit, ayan mo na. Tayo mismo, isipin mo na lang kung saan ka pinatawad ng Diyos. Saan kanya, gaano kalaki yung kasalanang pinatawad niya sa iyo. Kaya may talinghaga si Kristo dyan, di ba? Ano yung sinabi ni Jesus? Yung kwento tungkol sa dalawang servant na may isang servant, ang dami niyang utang sa isang hari. Tapos hindi siya makabayad, humingi siya ng tawad na, patawarin mo ito lang yung bayaran. Pinatawad siya ng hari. At nung pinatawad siya ng hari, nung nakita niya yung kapwa niya lingkod sa labas at na may utang sa kanya, sinakalpan niya at magbayad ka at hindi ka mabayad, sa bandang dulong pinakulong niya. Inaralaman ng hari. O di tinawag siya. Siningil din. Ang tinutukoy ng Panginoon doon, kung kaya natin patawarin at pagpasensyahan, gawin natin hanggat sa ating makakaya. Pag hindi na kaya, nung may sumbong sa hari. Kung may utang dito sa akin, ayaw din magbayad. At sabihin din nila, pinatawad din naman kita, di ba? Gaano kaya ang iyong kasalanan na pinatawad na ng Diyos sa buhay mo? Yan lagi. Kung minsan nauubusan na rin ako ng pasensya, niisip ko na lang, grabe nga ang pasensya ni Lord. Kung minsan, sige na lang Lord, bigyan mo na ako ng Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ganon din, pag nauubusan ka na ng pasensya, dyan sa katabi mo, tingnan mo. Lord, bigyan mo pa ako ng pasensya. Kaya nga siya nandyan para tumibay ang iyong pasensya. Lord, gusto kong ibigin yung kapwa ko. Kaya nga nandyan yung nakakainis sa tabi mo kasi para mahalin mo. Matuto kang magmahal nang hindi ka ibig-ibig. O, tingnan mo, hindi mo na matingnan, di ba? Hallelujah! Yan ang kagandahan ng church at fellowship. Amen? Alright. Then, the final thing na tinuturo dito is, eto na, dumating ang time. The church is about the business of ministering to those in need. Yung magkawang-gawa ang church. Alam niyo, mga ibang church, mapalag sila. Tayo, wala pa tayo doon. Alam niyo yung ginagawa nila? Nag-visitation sila sa mga bilanggo. Nawa, hindi sila yung mga bilanggo. Nagpapakain sila ng mga meron silang feeding program. Tayo wala, eating program meron. Sila meron din silang ministry about widow. Yung mga balo ay meron silang ministry. At doon sa mga walang tatay, mga orphans, iyon ang gusto rin ng Diyos. Kaya na, nakita ko na even though matagal na ang church, hindi pa niya nagagawa halos yun. Amen? Nagigising na ba ang church? Pumalakpak na ang church, nagising.
Hallelujah. Ang dami pala nating dapat gampanan. Hindi lang ating mga sarili lamang. Amen po. Pero angkinin pa natin that we can do all things through Christ. Paano tayo magliliwanag kung tayo na lang lagi dito nasa loob? Amen? So it's a challenge for us. That is the purpose of church. That is your purpose. Sakala siguro na, very basic. Alam ko na yun. No. The actual doing is not basic. You cannot do the advance if you do not do the basics. Sabi dito sa James 1:27, tingnan niyo natin. James chapter 1 verse 27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Ano daw yan? Ito yung religion na gusto ng Panginoon. To look after orphans. Kaya may orphanage. Wala pa naman tayong kakayahan magkaroon ng orphanage. Pero may kakayahan kang magpasaya ng mga orphans. Amen po ba? Pwede mo naman silang bigyan ng lakas ng loob. Ipanalangin sila. Iwanan mo sila ng pagkain at salita ng Diyos. Biblia. Kaya ba ng church? Ay, isa lang nag-amen. Amen. Nakikita nyo ngayon, dapat ang church buhay, hindi patay. Kasi the more na namumunga ang church, anong sabi ng Diyos? Lalo ka pang mamumunga. Sa mga widows, ilan ang widows dito? Wala yung isa. Ayan, si nanay natin. Saan pa ang widow? Isa lang. So, dumating araw nawa, dalhin nyo rin sila. Huwag sa kapihan, matatamis ang kape. Saan nyo sila dadalhin? Huwag rin nyo rin sila dalhin sa Hong Kong, mahirap maglakad. Dalhan nyo na lang sila ng... Kung bakit dumating nawa yung isip na mag-ministry sa mga, ingatan yung mga widow, pastora, dalhan nyo ng lechon. Ay, parang minadali, ano? Di ba? Kung tuwa si pastora, nakareceive ng bagong cellphone. Habang sa loob ng bahay, garapon. Garapon na walang karga. So, ito yung mga gusto ng Diyos na gawin ng mga anak ng Diyos. Amen po? Yan ang gusto ng Diyos. Religion that is pure and undefiled. Wow! Before God, the Father, is this, to visit orphans. Bisitahin lang daw. Kung kaya mo mag-ampun-ampunin mo. Ano pa? And to visit orphans and widows in their affliction pag sila ay nahihirapan. At ano pa? Ikaw na to ang susunod. Pakipasa niyo yung sunod na linya. And to keep oneself unstained. Ano yung unstained? Para hindi ka mamantsahan ng mundo. Yan yung relihiyon na hinahanap ng Diyos. Hindi ka kaisa ng mundo, kundi ikaw ay wala. Nasa mundo pero hindi kaisa ng mundo. Hindi sinabi na magsulok ka para sa lugar na... Hindi, ikaw yung namumuhay sa salita ng Diyos na kahit anong gawin nila, naninindigan ka sa Panginoong Jesus. Amen. Hindi yung pag nagsabi sila na okay lang yung kasalan, di ba Brad? Brad, okay lang yung kasalan ng kapwa babae lalaki. Okay lang tayo. Hindi yun okay. Nakikita niyo ang problema? Namantsahan ka bigla. Ganun ang mundo. Did you get what I'm trying to point out here? Di ba? Di ba Brad, okay lang na mag-inom tayo paglasing? Di ba? Okay lang sa'yo. Ikaw tinatawag na Kristiyano. Ano sasagot mo? Okay lang. Kasi naduwag ka. Ano nangyari sa'yo? Namantsahan ka ng mundo. Napakahirap, di ba? Ano sabi ng Diyos? Makipot ang daan papunta sa kanyang kaharian at kukunti lang makakasumpong noon. That's it. That's the religion na sinasabi ng Diyos. Brad, di ba pwede lang tayo magsugal? Walang problema yan. Ikaw naman na natutuluwag, hindi ka marunong manindigan sa Panginoon. Okay lang. Gawin yung gusto nyo. Boom. Mantsa. Natutubang church. You see, this is what the church is all about. Hindi tayo naririto dahil obligasyon yung dadalo sa Diyos. Kasi yun nga sa Hebrews chapter, saan ba yun? Marami ang, they neglect coming to the church sa meeting. Hebrews 10:24 verse 25. Sabi doon, naging habit na nila na hindi dumalo sa gawain. Kaya sila'y namihina. Amen po.
Kaya ang mga kanila, ano ang sermon natin last Sunday? The authority in morality. Hindi nila alam kung ano ang authority ng morality ng Panginoong Diyos. Brad, okay lang ba na ganito? Ganito, ganyan. Mag-hold up kami mamaya. Ay, ako ulikitan. Instead na sabihin mo na, Brad, masama yan. Manindigan ka sa katotohanan. Kung minsan dahil tayo naduduwag, wala ang Holy Spirit, hindi na natin siya pinapalit, kaya tayo ay nag-give in. Ano nangyayari sa atin? Namamantsahan tayo ng kasalanan ng mundo. Ganun ba ang Kristiyano? Ang Kristiyano, lagi yung naninindigan sa katotohanan. Nare-realize nyo na ba ang pagpanawagan ni Lord sa inyo na maging ilaw? Naging ilaw ba tayo pag sumasang-ayon tayo sa kasalanan? Pag si Vice Ganda ay inaaliw kayo at kayo nagpapalakpakan, kayo ba ay nakahiwalay na sa mundo o nandun pa sa mundong yun? Alam nyo na, sakot doon. So this is how it is. When the Lord says, this is the purpose of church, to equip you for the ministry, is to make sure that ikaw yung ambassador ni Jesus doon. Ikaw yung maninindigan doon. That is the purpose of the church, to let you know that truth. The inconvenient truth. Tahimik na ang church. That's hard. But that's the truth. Hindi ko pwede turo sa inyo na okay lang yan. Para sumakain ka at walang gulo. The church is here to be hated by the world. Amen? The church exists to be different from the world, to rescue people from this sinful and corrupt generation. Paano pag tayo mismo ay hindi rin marunong manindigan sa pananampalataya? Alam niyo ba, kapag kayo nakita ng Muslim sinunog at binura niyo ang kanilang Quran, anong gagawin nila sa inyo? They will kill you. Or they will burn you alive. Ang Kristiyano, kasi, ipanalangin na lang, patawarin. Pero, hindi lang yun ang part ng Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay dapat matutong manindigan. Amen. Ang purpose ng church is to tell you this, para matuto kang manindigan. Tahimik na. Sabi mo sa katabi mo, manindigan daw. O maging duwag na lang. Mas madaling maging duwag kaysa manindigan. Kasi ano sabi? Iwas gulo. Sabi kasi ni Jesus, love your enemies. Maling pagka-interpret ng love your enemies. Pray for those who persecute you. Bless those who persecute you. Amen? Sabihin mo ang katotohanan para talagang mahal mo siya. Mahal niyo ba talaga ang inyong mga mahal sa buhay? Amen? Tingnan mo katabi mo. Tanong mo siya, mahal mo ba talaga yung mga mahal mo sa buhay? Amen. Amen. Na-share mo na ba si Jesus sa kanila? Amen. Ay, amen, sabay nag-amen. If you really love them, you tell them the truth. If you don't love them, sumang-ayon ka lang sa kanila, they will die because of you. That's hard. Amen. Kaya pag pumunta sila dito, nakikinig ako, I'm praying for them because what? But one day you'll have to confront them that itong sinasabi ni Jesus. Ginawa ko sa magulang ko yan. Ayan. Si Daddy Ernie na mahinga na, si Mami na lang natira. It's not easy. But you need God to nasabihan mo yung mga, lalo na yung mga kamag-anak mo, sabihin mo lang. Kaya pagdating ng gathering, hindi ka nila imbitahin. Si Jesus pa, ano sinabi ni Jesus? The world will hate you because of me. Amen. Nagising ang church. Hindi nga na nagpipray, hindi pa nagpipreach. So we have to learn these things. We need the Holy Spirit to teach us to pray that God will accept, and to preach uncompromising message. Amen? If you say uncompromising, I understand you, but the truth is this. Naiintindihan kita. Saan ka nagmumula na ikaw ay talagang pananaw mo ay ipinanganak kang bading. Subalit kailangan mong maging badong. Kasi kung hindi ka magbabagong buhay, ito ang sinasabi ng Diyos. In short, hindi mo yung salita. Ang nire-relay mo lang ang sinasabi ng Diyos.
At kapag sinasabi mo, ang sinasabi ng Diyos, ikaw ay naging kagamit-gamit na lingkod ng Diyos. Hindi man maging sikat sa kanila, kay kapuputan ka man, ganun din ang ginawa nila sa ating Panginoong Jesus. Mas maganda na pag dumating si Jesus, ikaw ay sasabihin niya, "Well done, my good and faithful servants." Ang church ay hindi negosyo, kundi ang church, ang negosyo niya ay mag-abot ng kaluluwa. Amen? Yan. Kaya, nawa dumating ang panahon na kaya din natin na mag-visitation, ginagawa na yan, mag-feeding program, hopefully by the grace of God, at ang church na ito'y may labas para ma-challenge talaga. Amen? Ngayon, nasa web tayo, sa World Wide Web. Sa internet, ewan ko sino nakapanood, kung may nabuboard mo dyan, manood siya. Pero nawa maligtas siya sa salita ng Panginoong Jesus. Pero mas maganda kung talagang kayo ay ilabas na ng Diyos. Amen po? Kaya kung minsan, sabi ko nga ako, pwede pa ba akong mag-short? Kasi pag lumalabas ako, gusto ko is yung relax na damit. Na, pastor ba yan? Pastor ba yan? It doesn't matter. Ang malaga, si Lord nagtawag sa akin, hindi ikaw. Ganito kasi yan. Pag kayo na ilabas na kilala na kayong mga born again, mag-iingat ka na sa iyong kilos sa labas. Kaya pag kami lumalabas ako, gusto mong damit, ito na yung pampaan. Baka mamaya sa pastor ba? Kasi mga pastor dyan, ang gaganda ng damit kong isa lumabas. Diba? Lalo pag may opisina sila. Yung opisina ko wala. Walang office. Dito na mag-usap. That is the business of the church, to pray. Now to review. To teach, the church exists. The purpose of the church to give you biblical doctrine. To have fellowship. Fellowship, alam niyo na fellowship, ha? Mamaya kumain ka ng tinapay, kausapin niyo naman yun yung kinakausap. Kaya tuloy feeling niya, hindi siya tanggap sa church. Hindi kami welcome dito. Then, to have the Lord's Supper. The church also exists to pray. And the church also exists. The purpose of the church is to proclaim the gospel of salvation. Dadalhin niyo na ba ang mabuting balita ni Lord? Amen. Isa pa rin again. Dadalhin niyo na ba ang business ni Lord na ang pure religion na gusto niya, at habang ginagawa mo to, huwag kang mamantsahan ng mundo. There you go. Amen? To keep oneself unstained from the world. Halimbawa, nagkayayaan. Punta tayo ng Boracay para mag-evangelize. Halimbawa lang Boracay. Men's ministry, pupunta ng Boracay para mag-evangelize. Baka ikaw yung ibang lihis. Amen? Naintindihan nyo ba yung purpose? Kaya pag hindi ka pa ready, manalang ka maging mature sa Panginoon. Kasi marami yung nag-evangelize sa mga prostitute. Gusto niya, may puso ako sa mga prostitute. Isang araw, naging kabig niya na yung prostitute. Mahirap po. Hindi yung basta-basta lusot tayo ng lusot sa ministry. Manalangin tayong mabuti. At dapat may utos talaga ang Panginoong Jesus. Amen po?